panahon. Magsawi kayo sa Panginoon ang isang bagong awitin. Magsawi kayo sa Panginoon buong sandaigdigan. Simulan po natin ang ating banal na pagdiriwang sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga nagawang kasalanan upang tayo maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang. Tumahimik po tayo sumandali at ating pong alalahanin ang ating mga nagawang kasalanan, dulot ng ating mga kahinaan. Pagsisihan natin ng lubos at yakapin natin ng lubos din ang kanyang pagpapatawad, ang kanyang pagmamahal at lakas na ibinibigay sa ating lahat. May kababaang loob tayo pong lahat. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga nagawang kasalanan, at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong dumadalanging sambayanan ay matapat mo nawang lingapit subaybayan upang makita naming ang dapat gampanan at para rito'y magkaroon kami ng kakayahan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Yamang ang mga anak na tinutukoy niya ay tao. Naging tao rin si Jesus. Tulad nila, may laman at dugo. Ginawa niya ito upang sa pamamagitan ng kanyang kamatayan ay maigupo niya ang diablo na siyang may kapangyarihan sa kamatayan. Sa gayon, pinalaya niya ang lahat ng naging alipin habang panahon dahil sa kanilang takot sa kamatayan. Hindi ang mga anghel ang kanyang tinutulungan, kundi ang lahi ni Abraham. Kaya't kinailangang matulad siya sa kanyang mga kapatid sa lahat ng paraan. Sa gayon, siya'y naging isang dakilang saserdote, mahabagin at tapat, naglilingkod sa Diyos at naghahandog ng hain sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan ng mga tao. Sapagkat siya may tinokso at nagbata, kaya ngayoy matutulungan niya ang mga tinutukso. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Dapat na ang Diyos, itong Panginoon, ay pasalamatan. Ang kanyang ginawa sa lahat ng bansay dapat ipaalam. Siya ay purihin, suubin ng awit, ating papurihan
ang kahangahangang mga gawa niya'y dapat na isaysay. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Tayo ay magalak, yamang lahat ay tunay na Kanya. Ang Kanyang pangalan, ang pangalang banal, napakadakila, lahat ng may nais maglingkod sa poon, dapat na magsaya. Siya ay hanapin, at ang Kanyang lakas ay siyang asahan. Siya ay hanapin upang mamalagi sa Kanyang harapan. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Ito'y nasaksihan ng mga alipit anak ni Abraham. Gayon din ang lahat na anak ni Jacob na kanyang hinirang. Ang Panginoong Diyos ay ang Panginoon. Siya ang ating Diyos. Sa kanyang paghatol ay ang nasasaklaw buong sansinukob. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Ang tipang pangako'y laging nasa isip niya kailanman. Ang mga pangakong kanyang binitiwan sa lahat ng angkan. Ang tipan ng Diyos ay unang ginawa niya kay Abraham at may pangako ring ginawa kay Isaac na lingkod na mahal. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Tumayo na po ang lahat. Hallelujah, 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 Hallelujah. Ang tinig ko'y pakikinggan ng kabilang sa aking kawan, ako'y kaninang susundan. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, mula sa sinagoga, si Jesus ay nagtuloy sa bahay ni na Simon at Andres. Kasama niya sina Santiago at Juan. Nararatay noon ang biyanan ni Simon Pedro dahil sa matinding lagnat. At ito'y agad nilang sinabi kay Jesus. Nilapitan ni Jesus ang babae, hinawakan sa kamay at ibinangon. No hindi, inibsan ito ng lagnat at naglingkod sa kanila. Pagkalubog ng araw, dinala kay Jesus ang lahat ng may sakit at ang mga inaalihan ng demonyo at nagkatipo ng buong bayan sa may pintuan ng bahay. Pinagaling niya ang maraming may sakit, anuman ang kanilang karamdaman, at nagpalaya siya ng mga demonyo. Hindi niya hinayaang magsalita ang mga ito sapagkat alam nila kung sino siya. Madaling araw pa'y bumangon na si Jesus at nagtungo sa ilang napuok at nananalangin. Hinanap siya ni Simon at ang kanyang mga kasama. Nang siya'y matagpuan, sinabi nila, "Hinahanap po kayo ng lahat." Ngunit sinabi ni Jesus, "Kailangang pumunta rin naman tayo sa makalapit na bayan upang makapangaral ako roon. Ito ang dahilan ng pag-alis ko sa Capernaum." At nilibot niya ang buong Galilea at nangangaral sa mga sinagoga at nagpapalayas ng mga demonyo. Mga minamahal na kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo ang lahat. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Sa pagpapatuloy po natin at pagpasok po natin sa karaniwang panahon, tunay nga pong tayo'y binibigyan ng biyaya ng Diyos.
Palagi po tayong nagpupurit, nagpapasalamat sa kanyang ipinagkakaloob na biyaya at ipinagkakatiwala sa atin upang tayo magpatuloy. Mga minamahal na kapatid, sa pagpapatuloy po natin ng ating paglalakbay, tunay ang presensya ng Diyos sa atin. Nakikilakbay sa atin ang ating Panginoon. Kasama natin ang ating Panginoon. Hindi man po tayo kailanmay nilisan at nakalimutan ng ating Pong Hesus Nazareno. Kaya nga po, sa ating unang pagbasa, ipinapaalala sa atin at ipinapahiwatig sa atin lagi, nakikiisa at nakiisa ang Diyos sa atin. Alam po natin ang Panginoon, ang anak ng Diyos ay nagkatawang tao tulad natin. Kaya po nakikiisa sa atin sa dugo at laman, nakisa sa atin ang ating Panginoon. At hindi lang diyon, bagkus ipinakita niya ang kanyang pagsunod sa kalooban ng Panginoon at pagmamahal sa sanlibutan, ibinigay niya ang kanyang sarili upang iligtas tayo, upang magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Mga minamahal na kapatid, tunay ang pakikipagkaisa o pakikiisa sa atin ng ating Panginoon. Nakikilakbay, nakikisalamuha, nakikipamuhay ang ating Panginoon. Kaya nga po sa ating ebanghelyo ngayon, si Jesus ay tunay na umiikot, tunay na gumagalaw, isinasabuhay ang kanyang misyon dito sa ating pang-araw-araw na buhay. Kung titingnan po natin ang gawain ni Jesus sa ating ebanghelyo, 4 ang kanyang ginagawa. Una ang misyon, pagtuturo, pagpapagaling, at pagpapaalis ng mga o pagpapalayas ng masamang espiritu. Mga minamahal na kapatid, nakikibahagi ang Diyos sa araw-araw nating gawain. Nakikibahagi ang Diyos sa ating buhay paglalakbay. Kaya po ipinapakita sa atin ngayon, pagtuturo ng ating Panginoon. Tinuturuan tayo ng Diyos sa ating buhay karanasan araw-araw. Nawa mga minamahal na kapatid, akala po natin ang pagtuturo kailangan may mga salita. Ngunit sa karanasang ibinibigay sa atin, ito ay turo upang makita natin ang kadakilaan ng Diyos. Minsan sa turo o karanasan na ibinibigay sa atin, hindi natin maintindihan. Ngunit tandaan po natin, nakikisa ang Diyos sa atin. At kung gayon, sa karanasang ibinibigay sa atin, nandoon ang turo ng Panginoon. At nawa, maunawaan natin ito sa ating buhay pang-araw-araw. Nagtuturo ang Diyos sa atin. Hindi upang tayo'y makalimot sa Kanya, bagkus mapalapit at lalong mapalakas ang ating pananampalataya sa Kanya. Ang pagtuturo ay kuminsan ito ibinibigay sa ating mga karanasan sa buhay araw-araw. Nawa, mga minamahal na kapatid, ito'y ating nauunawaan at naiintindihan sa ating paghakbang sa buhay na ibinigay sa atin ng ating Panginoon. At pangatlo, ang pagpapagaling, mga minamahal na kapatid. Ang pagpapagaling ni Jesus, opo, mayroon po tayong mga karamdaman kung minsan. Mayroon po tayong mga iniindang na mga sakit. Nagpapagaling ang ating Panginoon. Kaya nga po tayo lumalapit sa Kanya. Tulad ng mga tao sa ating ebanghelyo ngayon, napakarami na lumapit kay Jesus nung nabalitaan. At ang biyanan ni Simon Pedrong may mataas na lagnat ay kanyang pinagaling. May kapangyarihan magpagaling ang ating Panginoon. Mga minamahal na kapatid, sa paglalakbay natin araw-araw, may kapangyarihang taglay ang ating Panginoon upang tayo pagalingin. Ang kanyang gawaing pagpagaling, ito ay nagsasabi sa atin at ipinapaalala sa atin, kung tayo'y kumakapit sa kapangyarihan ng Diyos, may kaayusan ang ating buhay. Kung tayo'y tumatanggap ng kapangyarihan ng Diyos at ating isasabuhay, may kagalingan, may kaayusan ang ating buhay.
Ito ang ibinibigay ni Jesus sa atin ngayon. Ang kanyang kapangyarihang pagpapagaling upang mapaayos at mapabuti ang ating mga kalagayan. Naparito ang Panginoon. Nasa atin ang Panginoon. Ibinibigay ang kanyang kapangyarihan upang magkaroon ng kaayusan at kabutihan ang ating mga buhay-buhay araw-araw. Opo, minsan mayroon po tayong mga iniindang na mga hirap o sakit, ngunit tanggapin po natin. Hayaan nating gumalaw ang kapangyarihan ng ating Panginoon sa buhay natin. At yun nagbibigay sa atin ng kaayusan at kabutihan ng pamumuhay araw-araw. At si Jesus din, na po ay nagpapalayas o nagpapaalis ng masamang spirito o demonyo. Marami pong inaalihan na masamang spirito na dinala sa ating Panginoong Hesus. Ngunit, mga minamahal na kapatid, ito'y natalo. Makapangyarihang lubos ang ating Panginoong Hesus, ang pong Hesus Nazareno, laban sa masamang spirito. Minsan po, hindi man po tayo literal na inaalihan ng masamang spirito, ngunit ang ating mga ginagalaw, ang ating ginagawa, ang ating kaisipan, ay parang bunga ng masamang spirito. Ngunit, mga minamahal na kapatid, inaanyayahan tayo. Lumapit tayo sa ating pong Hesus Nazareno. Lumapit tayo sa ating Panginoon. Ito ay kanyang aalisin, papalayasin sa buhay natin. Kaya nga po tayo dumudulog sa kanya araw-araw upang magkaroon tayo ng buhay ayon sa kanyang kalooban. Mga minamahal na kapatid, nagtuturo ang Diyos sa atin. Nagpapagaling ang Diyos sa atin. At nagpapalayas ng demonyo ang ating Panginoon. Ngunit mga minamahal na kapatid, ito'y ibinibigay sa atin para sa lahat. Kaya nga po sa bandang huli ng ating ebanghelyo ngayon, nung kinaumagahay, si Jesus ay nanalangin. Hinanap siya ng kanyang mga alagad at natagpuan siya sa isang ilang. Anong sinabi? Panginoon, hinahanap ka po ng iba, ng maraming tao. Anong sabi ng ating Panginoon? Umalis ako sa Capernaum upang ipahayag din sa iba ang aking misyon. Mga minamahal na kapatid, ibinibigay sa atin ng lubos ng Panginoon ang misyon na ito. Nawa tayo din ay maging kasangkapan ng pagtuturo, ang pagpapagaling at pagpapalayas ng masamang spirito para sa iba. Mga minamahal na kapatid, hamon ito sa ating buhay pang araw-araw. Tulad ni Jesus, na po kung tayo tumatanggap ng pagtuturo ng Panginoon, kung tayo nakakatanggap ng kagalingan, at tayo kanyang pinapalaya sa atin ng masamang spirito, nawa sa atin ding buhay. Kaya din natin ibahagi ito. Kaya din natin itong iparanas sa iba sa araw-araw nating buhay. Mga minamahal na kapatid, sa pagpapatuloy po natin ng ating buhay paglalakbay, tunay ang Diyos na nakikilakbay sa atin. May Diyos na nagbibigay sa atin ng pag-asa upang magkaroon ng kaayusan ang ating buhay. Nagbibigay sa atin ng pag-asa upang magkaroon ng kabutihan ang ating pamumuhay. At iyon, mga minamahal na kapatid, pag tinatanggap natin si Jesus, tutugunan niya ang lahat na pangangailangan natin ayon sa kanyang kalooban. Amen. Tumayo na po tayo. Minamahal kong mga kapatid, tulad ng mga taong nagdala kay Jesus ng mga may sakit at mga inaalihan ng demonyo, dalhin natin sa ating Ama sa langit ang lahat ng may dalang hinagpis at paghihirap at pangangailangan na kagalingan puno ng pagmamahal. Sa bawat kahilingan ng ating pong itutugon, Panginoong mahabagin, iligtas mo kami. Panginoong mahabagin, iligtas mo kami. Ang simbahan, naway laging manalig sa Panginoon
sa harap ng mga pagsubok at paghihirap. Manalangin tayo. Panginoong mahabagin, iligtas mo kami. Ang mga naghihikaho sa daigdig, lalo na ang mga walang katarungang pinagkaitan ng pagkain, damit, o kalayaan, naway mabigyan ng pag-asa at kalakasan ng kalooban. Manalangin tayo. Panginoong mahabagin, iligtas mo kami. Ang mga nahihirapan dahil sa pamimighati at pag-aalala, naway makatagpo kay Kristo ng matatag na kanlungan at katigan. Manalangin tayo. Panginoong mahabagin, iligtas mo kami. Ang mga naghihirap dahil sa karamdaman at yung mga taong mabibigat ang mga pasanin, naway matagpuan ang Panginoon sa kanilang dinaranas na mga pagsubok. Manalangin tayo. Panginoong mahabagin, iligtas mo kami. Ang mga yumao at yung mga namimigati dahil sa kanilang paglisan, naway makatagpo ng pag-asa at kaginawahan sa pagkabuhay na muli ni Jesus. Manalangin tayo. Panginoong mahabagin, iligtas mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, gayon din ang mga intensyon na ialay sa ating misa sa araw na ito at isama rin natin ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoong mahabagin, iligtas mo kami. Amang makapangyarihan, bantayan mo ang aming pamilya, iligtas at pangalagaan mo kami, sapagkat lahat ng aming pag-asa ay nasa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupuan lahat. Maihandog sa'yo, Panginoon, ang tinapay at alak mula sa aming kamay. Sa iyong kabutihan, aming inalay ang tinapay at alak sa gisag ng aming buhay. Tumayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain ito ng iyong sambayanan ay iyong marapatin ngayong paunlakan. Pakundangan dito, mapasa amin nawa ang iyong kabanalan at ang masugid naming dalangin ay iyong pagbigyan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na kay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo at pinangasiwasan sinukob. Sangad mong siya'y iwastong lubos, siyang pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod.
sa iyong paggiliw ay iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papulis sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunhi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, Osana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, Osana sa kaitaasan. Lumuhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gayon din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kay pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Tumayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamati at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco naming Santo Papa at ni Jose naming Arsobispo at ang tanang kaparian. Alalahanan mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asa sila'y muling mabuhay, lalong-lalo na mga pangalang inialay at inaalala po natin sa ating banal na pagdiriwang. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw, kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at maging dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Berhing Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak na puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol, at ang lahat ng mga banal nang namuhay din sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Sa tagubili naman nakahagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama
pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakilanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming buhay na pananampalataya at huwag ang aming napakaraming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilhod po ang lahat. Mga kapatid, ito si Kristong nagpapaalala sa atin. Palagi siyang nasa atin upang mapabuti ang buhay natin. Ito siya, ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, hinihiling namin kami pagbigyan, pakundangan sa iyong dulot na pakikinabang. Ipagkaloob mong ikaw ay aming paglingkuran sa pamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Imo kayo habang ginagawad ang pagbabasbas. Mahal na pong Isus Nazareno, inihayag mo sa pamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtanawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imay at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming malulhating Panginoon, magpasalo walang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat na makapangyarihang Diyos, ang Ama at ang Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kay taglay ang kapayapaan ng Pong Isus Nazareno. Salamat sa Diyos.
Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipinto ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal pa namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, minulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, minulwalhati ka namin.